Pinoy Step, paano nga bang ginawang number 1 sa scoring efficiency ang secret weapon ng Cavaliers? At dalawang Pinoy magiging backcourt duo sa Philadelphia 76ers next year na. Heto mga pag-uusapan natin ngayon, kaya pindutin nyo na ang like button. Best record ngayon sa NBA ang Cleveland Cavaliers at isa sa mga sekreto at secret weapons nila ay ang guard na si Ty Jerome, mga idol. Biglaan din ang pag-angat ng karera nito mula sa pagiging bangko talaga a couple of seasons ago. Kung makikita nyo highlights nito mga idol, mapapansin na palagi itong gumagamit ng Pinoy Step. Isang variation ng Euro Step na nauso dito sa Pilipinas. Marami naman talaga gumamit nito sa NBA. Pero si Ty Jerome pa lang ang nakita kong gumagawa nito bilang kanyang go-to move. Kaya siya naging number 1 sa scoring efficiency sa buong NBA ngayong season. Maliban sa maganda talaga ang kanyang shooting average sa 3 at sa free throws, malaking tulong ang Pinoy Step na ito para mapeken niya ang defender na kumagat para makakuha ng mga usually uncontested at high percentage type of layups, thus affecting his efficiency even more better. Every time magdadrive siya, 8 out of 10 times, nagpi-Pinoy Step. Tawag dito mga idol, high IQ move. Baka nga maging signature move niya pa ito. Baka makilala talaga siya dahil sa Pinoy Step, kahit hindi naman Pinoy. Okay lang yan. Ang nagpauso nga ng Euro Step ay si Manu Ginobili. Hindi naman siya taga-Europe, kundi Argentinian. Meanwhile, posibleng magkaroon ng Pinoy backcourt ang Philadelphia 76ers next year. Kumpirmado naman na may dugong Pinoy ang sensational rookie nila na si Jared McCain. Sa recent 2025 mock draft ng NBA DraftNet, nilista nila ang Phil-Am guard na anak ni Ron Harper na si Dylan Harper bilang projected 4th overall pick para sa 76ers next year. Maganda nilalaro ni Dylan ngayon sa US NCAA Division 1, averaging 23 points per game at may mga 30-point explosions na. Kinukumpara ang laro niya kay James Harden, mga idol. Kung sakaling sa 76ers madraft nga si Dylan, si McCain at Harper na may dugong Pinoy ang magiging future backcourt duo ng Philadelphia alongside Joel Embiid. Mas maganda sana kung maisipan din nilang maglaro sa gilas, no? Kahit sa SEA Games o Asian Games lang man, kung saan mas maluwag ang eligibility rules. Kaya kayo mga idol, unti-unti nang dumarami ang mga may dugong Pinoy sa NBA ngayon. Pero tingin nyo, kailan kaya tayo makakita talaga ng isang tunay na Pilipino, pure-blooded at homegrown sa pinakamalaking liga sa buong mundo? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba.